Bakit nga ba konektado sa ginto ang pangalang Masbate? Ito ang kwento. Ang pangalang Masbate ay pinaniniwalaang nagmula sa sinaunang salitang Masbad, na ang ibig sabihin ay a lot of gold o maraming ginto. Noon pa man, kilala na ang isla dahil sa mayamang deposito ng ginto sa kabundukan at kalupaan nito. Bago pa man dumating ang mga mananakop, may sarili ng pamumuhay, kalakalan at kultura ang mga unang nanirahan sa Masbate. Dahil sa likas na yaman ng lugar, maraming mga ngalakal mula sa iba't ibang bahagi ng kapuluan ang bumibisita rito upang makipagpalitan ng produkto. Taong 1569 nang unang maitala ng Prailing Kastilang si Martin de Rada ang pangalang Masbad. Sa paglipas ng mga taon, nagbago ang baybay at pagbigkas nito hanggang sa naging Masbate, ang opisyal na pangalan ng lalawigan na kilala natin ngayon. Ngunit higit pa sa pangalan, mas kahanga-hanga ang kwento ng mga taong unang nag-alaga sa lupaing ito. Ayon sa kasaysayan, nang dumating ang mga Kastila noong dekada 1790, hindi takot o galit ang sumalubong sa kanila. Sa halip, sinalubong sila ng mga katutubo na may dalang ginto at kagamitan bilang simbolo ng pagkakaibigan at mabuting pagtanggap. Dahil sa mga gintong ipinakita ng mga lokal, naging interesado ang mga Kastila sa Masbate. Dito nila natuklasan ang malalawak na minahan ng ginto, lalo na sa bayan ng Aroroy. At hanggang sa kasalukuyan, kilala pa rin ang Aroroy bilang isa sa mga lugar sa Pilipinas na may kasaysayan sa pagmimina ng ginto. Ngunit hindi lamang ginto ang tunay na kayamanan ng Masbate. Ang tunay na yaman nito ay makikita sa kultura, kasipagan at tibay ng mga Masbateño. Sa bawat mangingisda na sumasalubong sa alon, sa bawat magsasakang nagpapagal sa init ng araw, o sa bawat pamilyang patuloy na lumalaban para sa magandang kinabukasan. Sa pagdaan ng panahon, maraming pagbabago ang dumating sa lalawigan. Ngunit nananatiling buhay ang kwento ng Masbad bilang paalala kung paano nagsimula ang pagkakakilanlan ng Masbate. Isang pangalang isinilang mula sa ginto, ngunit pinagyaman ng kasaysayan, kultura at pagkakaisa ng mga tao. Kaya sa tuwing maririnig mo ang pangalang Masbate, huwag mo lamang itong isipin bilang isang isla sa gitna ng Pilipinas. Isipin mo ito bilang simbolo ng kasaysayan, kayamanan at pusong Pilipino. Kung nagustuhan mo ang kwentong ito, huwag kalimutang i-like, i-share at i-follow ang page para sa mas marami pang kwentong makasaysayan at lokal na kaalaman.